Kumusta kayong lahat? Ako si Aina. Kamakailan, nagbasa ako ng isang artikulo ng patotoong batay sa karanasan. Ang pangunahing tauhan, pagkatapos mahawaan ng COVID-19, ay nagsimulang makaranas ng isang serya ng mga sintomas na nagbunsod sa kanya upang magsuspetsa na naulit ang kanyang cancer. Natakot siya na baka mamatay siya sa pandemya at mawala ng pagkakataong hangarin ang katotohanan at makamit ang kaligtasan. Puspos ng mga negatibong emosyon ang pagkabalisa, nawalan siya ng motibasyon na gawin ang kanyang mga tungkulin. Paano natin dapat danasin ang karamdaman kapag ito ay dumarating sa atin? Paano niya nalampasan ang kanyang pagkabalisa? Hayaan ninyo akong basahin sa inyong patotoong ito. Nakawala ako mula sa pagkabalisa tungkol sa aking sakit. Noong Hunyo 2022, sinalakay ng Partido Komunista ng China ang ilang kalapit na simbahan. Halos lahat ng leader, manggagawa, at manggagawa ng mga gawaing nakabatay sa teksto ay inaresto. At dahil walang angkop na tauhan para sa gawaing nakabatay sa teksto, ako ay inilipat doon. Wala pang isang buwan ang nakalipas, nahawa ako ng COVID-19 virus. Nagkaroon ako ng pasulpot-sulpot na lagnat, madalas na paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Ang gamot at mga ineksyon ay lubos na nagpahupa sa mga sintomas na ito, pero may lumitaw na masasakit na bukol sa mga kilikili ko at sa loob na bahagi ng mga braso ko. Naipon ang likido sa mga hita ko at ang mga binti at balakang ko ay sobrang sakit. Nagkaroon din ang mga paa ko ng di gaanong matitinding ulcer at naglabas ng likido. Nagkaroon na ako ng cancer sa cervix noon at nang lumitaw ang mga sintomas na ito, labis akong nabalisa, lalo na at namatay din ang aking ina dahil sa cancer. At sa loob ng 6 na buwan bago ang kanyang kamatayan, nagkaroon ang mga paa niya ng ulcer at naglabas ng likido. Dagdag pa riyan, paminsan-minsan ay sumasakit ang bahaging may cancer at mas lalo akong nag-alala. Iniisip ko, ang cancer ko ay nasa gitna hanggang huling yugto na. Ang mga sintomas bang ito ay senyales na kumalat na ang cancer? Kung ganoon, kaunti na lang ang natitira kong oras. Maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos, pero hindi gaanong nagbago ang tiwaling disposisyon ko. Kung mamamatay ako, mawawala ba ang pagkakataon kong maligtas? Naisip ko rin ang matinding paghihirap na pinagdadaanan ng ilang pasyenteng may cancer bago ang kamatayan. At labis akong nag-alala. Natatakot ako na magdusa tulad nila at mas lalo akong natakot sa kamatayan. Kalaunan, pumunta ako sa ospital para magpatingin. Sinabi ng doktor na may kaugnayan sa impeksyon ng COVID-19 ang mga sintomas ko at mahina ang mga bato ko. Pinayuhan nila akong magpahinga palalo at iwasan ang pagpupuyat. Naisip ko, ginagawa ko ang tungkulin ko araw-araw sa harap ng computer mula umaga hanggang gabi. Kung lalala ang kondisyon ko at babagsak ako, hindi ko na ba magagawa ang tungkulin ko? Hindi ba maaantala nito ang buhay pagpasok ko? Makakamit ko pa ba ang kaligtasan? Pagkatapos noon, hihiga ako para magpahinga sa oras na hindi na maganda ang pakiramdam ko. Dahil mas binigyang pansin ko ang pangangalaga sa katawan ko at hindi sa tungkulin ko, naantala ang trabaho ko. Kalaunan, dahil sa paggamot, nagsimulang bumuti ang kondisyon ko, pero nag-aalala pa rin ako. Iniisip na, ang gawaing nakabatay sa teksto ay nangangailangan ng matinding pag-iisip. At ang pag-upo sa harap ng computer araw-araw
ay nakakaubos ng lakas. Hindi ba makakaapekto ito sa aking pagaling sa katagalan? Bakit hindi ko hilingin sa leader na bigyan ako ng mas magaan na tungkulin para mapanatili ko ang aking katawan habang ginagawa ko pa rin ang tungkulin ko sa abot ng aking makakaya? Noong panahong iyon, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mga kaisipang ito. Pero naisip ko, inilipat ako rito dahil walang ibang angkop na mga tao para sa gawaing nakabatay sa teksto. At kung magbibitiw ako, hindi ba maaapektuhan nito ang gawaing nakabatay sa teksto? Kung sarili ko lang ang isipin ko at hindi ang gawain ng iglesia, hindi ba't ako'y nagiging walang konsensya? Kaya, isinantabi ko ang ideya ng pagbibitiw. Pagkatapos noon, kahit na tila nagpatuloy ako sa paggawa ng tungkulin ko, patuloy pa rin akong nag-aalala, natatakot, na kung lumala ang kondisyon ko at bigla akong mamatay, hindi ko na mararanasan ang gawain ng Diyos at tuluyan kong mawawala ang pagkakataong makamit ang kaligtasan. Dala ang mga kaisipang ito, hindi ko mapagtuunan ang tungkulin ko. Minsan, umaasa pa nga ako. Ang saya siguro kung kayang alisin ng Diyos ang karamdaman na ito. Isang araw, habang nasa aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kung magkasakit ka, at kahit gaano pa karaming doktrina ang nauunawaan mo, ay hindi mo pa rin ito malampasan. Ang iyong puso ay mababagabag, mababalisa, at mag-aalala pa rin. At maliban sa hindi mo mahaharap ang usapin ng kalmado, ang iyong puso ay mapupuno rin ng mga reklamo. Palagi kang magtatanong, bakit walang ibang may ganitong sakit? Bakit ako ang pinili na magkaroon nito? Paano nangyari ito sa akin? Ito ay dahil malas ako at may masamang kapalaran. Kailanman ay wala akong pinasama ang loob, ni hindi ako gumawa ng pagkakasala. Kaya bakit nangyari ito sa akin? Labis na hindi patas ang pagtrato sa akin ng Diyos. Makikita mo, bukod sa pagkabagabag, pagkabalisa, at pag-aalala, nalulugmok ka rin sa depresyon, nang may sunod-sunod na negatibong emosyon, at hindi mo maiwasan ang mga ito kahit gaano mo pa kagusto. Dahil ito ay totoong karamdaman, hindi ito madaling mawala o mapagaling. Kaya ano ang dapat mong gawin? Gusto mong magpasakop pero hindi mo magawa. At kung ikaw ay magpapasakop isang araw, sa susunod na araw ay lalala ang iyong kalagayan at masyado ng masakit. At pagkatapos ay hindi mo na nais pang magpasakop at muli kang magsisimulang magreklamo. Palagi kang ganito, kaya ano ang dapat mong gawin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sekreto sa tagumpay. Ikaw man ay maharap sa malala o simpleng karamdaman, sa sandaling ang iyong sakit ay maging malubha o ikaw ay maharap sa kamatayan, tandaan mo lamang ang isang bagay. Huwag mong katakutan ang kamatayan. Kahit pa ikaw ay nasa mga huling yugto na ng cancer, kahit pa napakalaki ng posibilidad na mamatay sa iyong partikular na karamdaman, huwag mong katakutan ang kamatayan. Gaano man katindi ang iyong pagdurusa, kung ikaw ay natatakot sa kamatayan, hindi ka magpapasakop. Ano ang tamang saloobin na dapat mong taglayin upang hindi mo katakutan ang kamatayan? Kung ang iyong karamdaman ay lumala ng husto, na maaari mo na itong ikamatay, at malaki ang posibilidad na mamatay rito anuman ang edad ng tao na tinamaan ng sakit, at ang panahon mula sa pagkakasakit ng tao hanggang sa mamatay siya ay labis na maikli, ano ang dapat mong isipin sa iyong puso? Hindi ko dapat katakutan ang kamatayan. Ang lahat naman ay namamatay sa huli. Gayunpaman, ang magpasakop sa Diyos ay isang bagay na hindi magawa ng karamihan sa mga tao. At magagamit ko ang karamdamang ito
upang maisagawa ang pagpapasakop sa Diyos. Dapat akong magkaroon ng kaisipan at saloobing nagpapasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, at hindi ko dapat katakutan ang kamatayan. Ang mamatay ay madali, higit na mas madali kaysa mabuhay. Maaaring ikaw ay labis na nasasaktan at hindi mo ito namamalayan, at sa sandaling pumikit ang iyong mga mata, humihinto ang iyong paghinga. Lumilisan ang iyong kaluluwa mula sa katawan at ang iyong buhay ay nagwawakas. Ganito mamatay. Ganito ito kasimple. Ang hindi katakutan ang kamatayan ay isang saloobing dapat taglayin. Bukod dito, hindi mo dapat alalahanin kung lalala ba ang iyong sakit o hindi, o kung mamamatay ka ba kapag hindi ka magagamot, o kung gaano pa katagal bago ka mamatay, o kung anong kirot ang mararanasan mo kapag dumating na ang oras ng kamatayan. Hindi mo dapat alalahanin ang mga bagay na ito. Ito ay mga bagay na hindi mo dapat alalahanin. Ito ay sapagkat darating ang araw na iyon, at darating iyon sa partikular na taon, buwan at araw. Hindi mo ito mapagtataguan, at hindi mo ito matatakasan. Ito ang iyong kapalaran. Ang iyong di umano'y kapalaran ay pauna ng itinakda ng Diyos at isinaayos na niya. Ang haba ng iyong mga taon at ang edad mo at ang oras kung kailan ka mamamatay ay naitakda na ng Diyos. Kaya ano ang inaalala mo? Maaari mo itong alalahanin, pero wala itong mababago. Maaari mo itong alalahanin, ngunit hindi mo ito mapipigilang mangyari. Maaari mo itong alalahanin, ngunit hindi mo mapipigilan ang pagdating ng araw na iyon. Sa makatwid, ang iyong pag-aalala ay walang kabuluhan, at ang idinudulot lamang nito ay ang pabigatin palalo ang pasanin mo sa iyong karamdaman. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na anuman ang karamdamang dumapo sa atin, kahit lumala ito o maging banta sa ating buhay, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan o sa pagdurusang maaaring dumating kasama ng kamatayan. Hindi ito mga bagay na dapat nating ipag-alala dahil ayon sa ordinasyon ng Diyos, ang bawat isa ay kailangang mamatay. Gayunpaman, ang oras at paraan ng kamatayan ng bawat tao ay itinakda na ng Diyos. Walang sino man ang makakaiwas o makakatakas dito. Ang katotohanang dapat nating pasukin sa harap ng pagdurusa at kamatayan ay ang pagpapasakop sa pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Pero wala akong tunay na pangunawa sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. At palagi kong gustong takasan ang sitwasyong ito. Dahil ang cancer ko ay nasa gitna hanggang huling yugto na, at nagpapakita na ang katawan ko ng ilang hindi magandang sintomas, nag-aalala ako na baka lumala ang kondisyon ko at bigla akong mamatay. Kaya't patuloy kong hinahangad na lumipat sa isang mas madaling tungkulin. Sa katunayan, nakakapagod man o madali ang tungkulin, at nakakaubos man ng lakas ng isang tao o hindi nito tinutukoy ang buhay o kamatayan ng isang tao. Ang lahat ng ito ay itinakda ng ordinasyon at pagsasaayos ng Diyos. Halimbawa, may kilala akong ilang tao na mukhang malakas at malusog, walang anumang karamdaman, at nagtrabaho sa madali at hindi nakakapagod na mga trabaho. Pero pumanaw sila sa murang edad. May ilang tao naman na bagaman mahina at sakitin at namumuhay sa mahirap na kondisyon, ang nabubuhay hanggang 80 o 70 taong gulang. Ipinapakita nito na ang buhay at kamatayan ng isang tao ay hindi kaugnay ng mga objetibong kondisyon na ito. Kapag ang isang tao ay umabot na sa itinakdang haba ng buhay ng Diyos, tiyak na sila ay mamamatay.
Walang anumang pangangalaga ng tao ang makakapagpahaba ng buhay ng isang tao kahit isang saglit. Lalo na nang makita ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, ang mamatay ay madali, higit na mas madali kaysa mabuhay. Maaaring ikaw ay labis na nasasaktan at hindi mo ito namamalayan. At sa sandaling pumikit ang iyong mga mata, humihinto ang iyong paghinga. Lumilisan ang iyong kaluluwa mula sa katawan at ang iyong buhay ay nagwawakas. Ganito mamatay. Ganito ito kasimple. Ang hindi katakutan ang kamatayan ay isang saloobing dapat taglayin. Biglang naging malinaw ang isip ko. Hindi ko kailangang mag-alala kung kayang labanan ng katawan ko ang kamatayan. Hindi pala nakakatakot ang kamatayan gaya ng iniisip ko. Dahil itinakda na ng Diyos na pagdaanan ko ang ganitong sitwasyon, kailangan akong magpasakop sa gitna ng karamdaman at gawin ang makakaya ko para gampanan ang aking tungkulin. Kung isang araw lumala ang karamdaman ko at dumating na talaga ang kamatayan, haharapin ko ito ng mahinahon at magpapasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos. Nagbasa pa ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ng kaunting pagkaunawa sa kanyang mabubuting layunin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag isinasaayos ng Diyos na ang isang tao ay magkasakit, ng malubhang sakit man o simple, ang layunin niya sa paggawa nito ay hindi para iparana sa iyo ang lahat ng aspekto ng pagkakasakit, ang pinsalang idinudulot ng sakit sa iyo, ang mga abala at paghihirap na idinudulot ng sakit sa iyo, at ang samot-saring damdaming ipinararamdam sa iyo ng sakit. Hindi layunin ng Diyos na maunawaan mo ang sakit sa pamamagitan ng pagkakasakit. Sa halip, ang layunin niya ay para matuto ka ng mga aral mula sa sakit, matuto kung paano maarok ang mga layunin ng Diyos, malaman ang mga tiwaling disposisyon na iyong nahahayag at ang mga maling saloobing mayroon ka tungkol sa Diyos kapag ikaw ay may sakit, at matutuhan mong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos upang magkaroon ka ng tunay na pagpapasakop sa Diyos at magawa mong manindigan sa iyong patotoo. Ito ay lubhang mahalaga. Nais ng Diyos na iligtas at linisin ka sa pamamagitan ng sakit. Ano ang nais niyang linisin sa iyo? Nais niyang linisin ang lahat ng iyong labis-labis na mga pagnanais at hinihingi sa Diyos at pati na rin ang iba't ibang pagkakalkula, paghuhusga, at plano na ginagawa mo anuman ang kapalit upang makaligtas ka at mabuhay. Hindi hinihingi ng Diyos na gumawa ka ng mga plano. Hindi niya hinihingi na mahusga ka at hindi ka niya pinahihintulutan na magkaroon ng anumang mga labis-labis na pagnanais sa Kanya. Hinihingi lamang niyang magpasakop ka sa Kanya at sa iyong pagsasagawa at pagdanas ng pagpapasakop na malaman mo ang iyong sariling saloobin sa pagkakasakit at malaman mo ang iyong saloobin sa mga kondisyong ito sa katawan na itinatakda niya sa iyo, pati na rin ang iyong mga personal na kahilingan. Kapag nalaman mo na ang mga bagay na ito, mapapahalagahan mo na kung gaano kakapaki-pakinabang sa iyo na isinaayos ng Diyos ang mga kondisyon ng karamdaman para sa iyo o na ibinigay niya sa iyo ang mga kondisyong ito sa katawan. At mapapahalagahan mo kung gaano nakatutulong ang mga ito sa pagbabago ng iyong disposisyon, sa pagkakamit mo ng kaligtasan at sa iyong buhay pagpasok. Kaya nga, kapag dumadapo ang karamdaman, hindi mo dapat palaging isipin kung paano mo ito maiiwasan o matatakasan o matatanggihan. Anumang pagsubok ang sumapit sa iyo, kailangan mong ituring ito na isang pasaning bigay sa iyo ng Diyos. Sabihin ng ang ilang tao ay may matinding karamdaman at hindi matiis na pagdurusa. Ang ilan ay nahaharap pa sa kamatayan.
Paano nila dapat harapin ang ganitong uri ng sitwasyon? Sa maraming pagkakataon, ang mga pagsubok ng Diyos ay mga pasaning ibinibigay niya sa mga tao. Gaano man kabigat ang pasaning ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, iyan ang bigat ng pasaning dapat mong akuin, sapagkat nauunawaan ka ng Diyos at alam niyang kaya mong tiisin ito. Ang pasaning bigay sa iyo ng Diyos ay hindi hihigit sa iyong tayog o sa mga limitasyon ng iyong pagtitiis. Kaya walang duda na makakayanan mong tiisin iyon. Anumang uri ng pasanin ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, anumang uri ng pagsubok, tandaan mo ang isang bagay. Nauunawaan mo man o hindi ang mga layunin ng Diyos, at binibigyang liwanag at tinatanglawan ka man o hindi ng banal na espiritu pagkatapos mong manalangin, dinidisiplina o binabalaan ka man ng Diyos sa pagsubok na ito o hindi mahalaga kung hindi mo ito nauunawaan. Basta't hindi ka nagpapaliban sa pagganap sa iyong tungkulin at tapat mong napanghahawakan ang iyong tungkulin, malulugod ang Diyos at maninindigan ka sa iyong patotoo. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang layunin ng karamdaman ayon sa layunin ng Diyos ay dalisayin at baguhin ang mga tao na kapakipakinabang sa buhay ng isang tao. Umaasa ang Diyos na makapagpapasakop ang mga tao, magnilay sa kanilang sariling katiwalian at paghihimagsik, hanapin ang katotohanan para malutas ito, at gawin din ang kanilang tungkulin ng may katapatan sa gitna ng karamdaman. Ito ang dapat gawin ng mga tao. Sa pagninilay ko sa aking sarili, napagtanto ko na wala akong pagpapasakop sa gitna ng karamdaman ko, ni wala rin akong natutuhan na anumang aral mula rito, pero palagi kong gustong iwasan ang sitwasyon. Iniisip na ang gawaing nakabatay sa teksto ay nakakaubos ng labis na lakas, at nag-aalala na kung lumala ang aking karamdaman at mamatay ako, mawawalan ako ng pagkakataon sa kaligtasan. At dahil dito, palagi kong pinag-iisipang lumipat sa isang mas madaling tungkulin. Ang isang taong may konsensya at katwiran ay magiging tapat pa rin sa paggawa ng kanyang tungkulin kahit may karamdaman pa, lalo na kapag higit na kailangan sila sa gawain ng iglesia. Gayunpaman, sa harap ng karamdaman, nagpakita ako ng damdamin ng paglaban, pati na rin ng pag-iwas. Wala akong anumang katapatan at pagpapasakop sa Diyos, at inisip ko lamang ang sarili kong kapakanan. Sa pagninilay ko rito, gusto kong magsisi. Ano man ang karamdaman o gaano man ito naging kalubha, kaya hanggat humihinga pa ako, magpapasakop ako sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Lubusan kong daranasin ang kapaligirang ito, at gagawin ko ang aking makakaya para gawin ang tungkulin ko. Inalis ko sa pag-iisip ko na lumipat pa sa ibang tungkulin, at sinimulan kong isapuso ang paggawa ng tungkulin ko. Minsan, kapag hindi na maganda ang pakiramdam ng katawan ko at hindi ko na talaga matiis ito, humihiga ako at nagpapahinga sandali. At kapag bumuti na ang pakiramdam ko, ipinagpapatuloy ko ang aking tungkulin. Sa panahong ito, bukod sa pag-inom ng tradisyonal na gamot na Tsino para sa paggamot, gumawa rin ako ng angkop na pisikal na terapiya para maibsan ang sakit. Lumipas ang 4 na buwan at mayroon pa ring pananakit sa bahagi kung saan nagkaroon ng sakit, pero ang ibang hindi komportableng sintomas ay lubhang nabawasan at ang kalagayang pangkaisipan ko ay lubos na maayos. Kalaunan, patuloy kong hinanap ang mga dahilan kung bakit hindi ako nakapagpasakop sa panahon ng pagkakasakit ko. Isang araw, habang nasa devosyonal, nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng kaunting pangunawa
tungkol sa mga isyu ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang kahihinatnan kapag isinasaalang-alang lamang ng mga tao ang sarili nilang mga kinabukasan, kapalaran at interes? Hindi madali para sa kanila na magpasakop sa Diyos at gustuhin man nila, hindi nila iyon magawa. Laging sinisiyasat ng mga taong masyadong nagpapahalaga sa sarili nilang mga kinabukasan, kapalaran at interes. Kung kapaki-pakinabang ba ang gawain ng Diyos sa kanilang mga kinabukasan, sa kanilang mga kapalaran at sa pagkakamit nila ng mga pagpapala. Sa huli, ano ang kinalalabasan ng kanilang pagsisiyasat? Ang tanging ginagawa nila ay maghimagsik at lumaban sa Diyos. Kahit kapag ipinipilit nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin, ginagawa nila iyon ng pabasta-basta, ng may negatibong pakiramdam. Sa kanilang mga puso, isip sila ng isip kung paano magsasamantala at hindi malulugi. Gayon ang mga motibo nila kapag ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, at dito, sinusubukan nilang makipagtawaran sa Diyos. Kailanman ay hindi nila iniisip ang gawain ng iglesia, ni ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Palagi silang nagbabalak para sa sarili nilang kapakanan. Palagi silang nagpaplano para sa sarili nilang mga interes, dangal at katayuan. At hindi lang nila hindi maayos na nagagampanan ang kanilang mga tungkulin. Naaantala at naaapektuhan pa nila ang gawain ng iglesia. Hindi ba't pagkaligaw ito ng landas at pagpapabaya sa kanilang mga tungkulin? Kung palaging nagpaplano ang isang tao para sa sarili niyang mga interes at mga kinabukasan kapag ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, at hindi iniisip ang gawain ng iglesia o ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, hindi ito paggawa ng tungkulin. Ito ay paghahangad ng sarili nilang mga interes, paggawa ng mga bagay para sa sarili niyang pakinabang at para makapagtamo ng mga pagpapala para sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, nagbabago ang kalikasan sa likod ng pagganap niya sa kanyang tungkulin. Tungkol lamang ito sa pakikipagtawaran sa Diyos at pagnanais na gamitin ang pagganap sa kanyang tungkulin para makamit ang sarili niyang mga layon. Ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ay malamang na talagang makagulo sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Kung maliliit na kawalan lamang ang nadudulot nito sa gawain ng iglesia, may pagkakataon pa ring matubos at maaari pa rin siyang mabigyan ng pagkakataong isagawa ang kanyang tungkulin sa halip na mapaalis. Ngunit kung malalaking kawalan ang idinudulot nito sa gawain ng iglesia at nagdudulot ito ng puot ng Diyos, ibubunyag siya at ititiwalag nang wala ng pagkakataong gumanap ng kanyang tungkulin. Ang ilang tao ay tinatanggal at tinitiwalag sa ganitong paraan. Bakit sila tinitiwalag? Nalaman na ba ninyo ang ugat na dahilan? Ang ugat na dahilan ay na lagi nilang iniisip ang mapapala nila at mawawala sa kanila. Nadadala sila ng sarili nilang mga interes. Hindi nila mapaghimagsikan ang laman at wala talaga silang mapagpasakop na saloobin sa Diyos. Kaya may tendensiya silang kumilos ng walang pakundangan. Naniniwala sila sa Diyos para lamang magtamo ng pakinabang, biyaya at mga pagpapala, at hinding-hindi para matamo ang katotohanan. Kaya bigo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ito ang ugat ng problema. Sa palagay ba ninyo ay hindi makatarungan ang ibunyag sila at itiwalag? Hinding-hindi ito di makatarungan. Ito ay lubos na itinatakda ng kanilang kalikasan. Sino mang hindi nagmamahal sa katotohanan o naghahangad ng katotohanan ay mabubunyag at matitiwalag kalaunan. Hindi aksidente na nakakayang gawin ng mga antikristo ang tungkulin nila. Tiyak na ginagawa nila ang tungkulin nila nang may sarili nilang mga intensyon at pakay at pagnanais na magkamit ng mga pagpapala. Ano man ang tungkuling ginagawa nila,
Ang pakay at saloobin nila ay tiyak na hindi maihihiwalay sa pagkamit ng mga pagpapala sa magandang hantungan at kinabukasan at tadhana na iniisip at inaalala nila araw at gabi. Katulad sila ng mga negosyanteng walang ibang pinag-uusapan kundi ang trabaho nila. Ang anumang ginagawa ng mga antikristo ay pawang nauugnay sa kasikatan, pakinabang at katayuan. Lahat ng ito ay nauugnay sa pagkamit ng mga pagpapala at kinabukasan at tadhana. Sa kaibuturan, ang puso nila ay punong-puno ng mga gayong bagay. Ito ang kalikasang diwa ng mga antikristo. Dahil mismo sa ganitong uri ng kalikasang diwa, kaya malinaw na nakikita ng iba na ang magiging pinakawakas nila ay ang maitiwalag. Inilalantad ng Diyos na ginagawa ng mga antikristo ang kanilang mga tungkulin, hindi para maranasan ang gawain ng Diyos at matamo ang katotohanan, kundi para gamitin ang pagkakataong gawin ang kanilang mga tungkulin para hangarin ang mga sarili nilang kapakanan at hingin ang mga pagpapala ng kaharian ng langit. Dahil mali ang layunin ng mga antikristo sa paggawa ng kanilang mga tungkulin, kapag nahaharap sila sa mga sitwasyong pinaniniwalaan nilang makakapinsala sa kanilang kinabukasan at hantungan, nagiging mahirap para sa kanila ang magpasakop. Kahit na tila ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin, ginagawa lang nila ito ng pabasta-basta na nagdudulot ng mga kawalan sa gawain ng iglesia at lumilikha ng mga hadlang at pagkagambala. Bukod pa rito, palagi silang walang pusong nagsisisi at sa huli ay ibinubunyag at itinitiwalag sila ng Diyos. Sa karamdaman ko, isinasaalang-alang ko rin ang sarili kong kinabukasan at hantungan nang walang anumang pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia. Sa mga iglesyang ito, ako lamang ang gumagawa ng gawaing nakabatay sa teksto. Pero nag-alala ako na ang pagsisikap ay makakasama sa kalusugan ko. Natatakot na kung lalala ang kondisyon ko at mamamatay ako, mawawalan ako ng pagkakataon sa kaligtasan. At kaya gusto kong iwasan ang tungkulin ko at lumipat sa mas madaling gawain. Ang totoo, hindi naman talaga ganoon kalubha ang sakit ko. At matapos akong mahawa ng COVID-19, ang katawan ko ay medyo mahina at nagkaroon ako ng ilang hindi kanais-nais na sintomas. Pero nakatulong ang pagpapahinga ng kaunti kapag hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero patuloy ko pa rin iniisip ang katawan ko na nakaantala sa gawain. Tunay akong makasarili at kasuklam-suklam. Walang anumang konsensya at katwiran. Naisip ko ang mga taong ibinunyag at itiniwalag. Ang ilan ay masigasig noong una at iginugol ang sarili nila. Pero hindi nila hinanap ang katotohanan at naghangad lamang ng mga pagpapala. Nang maharap sa sakit at kamatayan, makitang nawasak ang kanilang mga pag-asa sa mga pagpapala. Napuno sila ng reklamo, naging negatibo at pabaya, at inabandona pa nga nila ang kanilang mga tungkulin. Iniwan at ipinagkanulo ang Diyos. Ang mga pananaw ko sa paghahangad ay katulad ng sa kanila, at kung hindi ako magsisisi, mauuwi rin ako sa pagkakatiwalag tulad nila. Isang araw, naramdaman kong lumalala ang pananakit sa lugar kung saan may cancer. At nagsimula na naman akong magkaroon ng kung ano-anong mga naiisip. Iniisip ko, kumalat na kaya ang cancer sa buong katawan ko? Talagang natakot ako. At sinabi ko sa sarili ko, kahit na kumalat na ang cancer, magpapasakop pa rin ako sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Pumunta ako sa ospital para sa pagsusuri at sinabi ng doktor
na may bahagyang pamamaga lamang sa lugar na iyon, walang mga selula ng kanser, at iminungkahi niyang ipagpatuloy ko ang pag-inom ng tradisyonal na gamot na Tsino bilang paggamot. Nang makita ko ang resulta ng pagsusuri, alam kong ito ay habag ng Diyos para sa akin, at binibigyan ako ng Diyos ng isang pagkakataon para mabuhay, magsisi, at magbago. Habang nasa mga devosyonal ko, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na talagang nakaantig sa puso ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa buhay na ito, ang totoo ay walang masyadong oras ang mga tao na umusad mula sa pag-unawa sa mga bagay hanggang sa pagkakaroon ng pagkakataon, pagtataglay ng kakayahan, at pagtugon sa mga kondisyon para makipagdialogo sa lumikha, at pagsapit sa pagtataglay ng tunay na pagkaunawa, pagkakilala, at pagkatakot sa lumikha, at paglakad sa daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Kung gusto mo ngayon na mabilis kang kuhanin palayo ng Diyos, hindi ka nagiging responsable sa buhay mong ito. Para maging responsable, dapat magmadali kang sangkapan ang iyong sarili ng katotohanan. Lalo pang magnilay-nilay sa iyong sarili kapag may mga nangyayari sa iyo at bumawi agad sa sarili mong mga pagkukulang. Pagkatapos ay magagawa mong isagawa ang katotohanan at kumilos ng alinsunod sa mga prinsipyo at pumasok sa katotohanang realidad. Dapat na mas kilalanin mo pa ang Diyos, magawang alamin at unawain ang mga layunin ng Diyos, at huwag mamuhay ng walang kabuluhan. Dapat mong malaman kung nasaan ang lumikha, kung ano ba ang mga layunin ng lumikha, at kung ano ang katangian ng kagalakan, galit, kalungkutan, at kaligayahan ng lumikha. Kahit na hindi mo kayang magtamo ng mas malalim na kaalaman sa mga bagay na ito, o magtamo ng kaalaman sa lahat ng ito, dapat magtaglay ka man lang ng batayang pagkaunawa ukol sa Diyos. Huwag pagtaksilan ang Diyos kailanman, magkaroon ng pangunahing pagkaayon sa Diyos, magpakita ng pagsasaalang-alang patungkol sa Diyos, maghandog ng pangunahing pag-alo sa Diyos, at gawin kung ano ang dapat gawin at pangunahing kayang makamit ng isang nilikha. Talagang hindi ito madali. Sa proseso ng paggampan sa kanilang mga tungkulin, unti-unting makikilala ng mga tao ang kanilang sarili at sa gayon ay makikilala rin nila ang Diyos. Ang prosesong ito ay isa talagang interaksyon sa pagitan ng lumikha at ng mga nilikha, at isa itong prosesong nararapat gunitain sa buong buhay ng mga tao. Ang prosesong ito ay isang prosesong dapat na talagang matamasa ng mga tao sa halip na isang proseso na masakit at mahirap na tiisin. Sa makatwid, dapat pahalagahan ng mga tao ang mga araw at gabi, mga taon at buwan, na ginugol nila sa paggampan sa kanilang mga tungkulin. Dapat nilang pahalagahan ang panahong ito, at hindi dapat ituring ito bilang isang pabigat o isang pasanin. Dapat nilang namnamin at danasin ang yugtong ito ng kanilang buhay, at pagkatapos ay unawain ang katotohanan at isabuhay ang kaunting wangis ng tao, magtaglay ng may takot sa Diyos na puso, at gumawa ng paunting kasamaan. Mula sa mga salita ng Diyos, natagpuan ko ang landas para isagawa at pasukin ang katotohanan. Upang maligtas at maperpekto, dapat hangarin ng isang tao ang katotohanan, pahalagahan ang iba't ibang kapaligiranng isinaayos ng Diyos, unawain ang sariling mga katiwalian at mga kakulangan mula sa mga ito, ibatay ang lahat sa mga salita ng Diyos, magtuon sa pagsasagawa ng katotohanan, at isabuhay ang realidad ng mga salita ng Diyos. Saka lamang maaaring tahakin ng isang tao ang landas tungo sa kaligtasan. Sa pagbabalik tanaw sa sakit ko, nabigo ako dahil puro lamang mga hungkag na deklarasyon ang sinasabi ko para maranasan ang gawain ng Diyos.
Hindi ko pinahalagahan ang kapaligirang ito na maingat na isinaayos ng Diyos. Lalo na ang pag-isipan kung anong tiwaling disposisyon ang ibinubunyag ng Diyos sa pamamagitan ng sakit na ito o kung anong mga aspekto ng katotohanan ang dapat kong pasukin. Sa halip, itinuring ko ang sakit na ito bilang isang abala at isang pasanin. Sa paraan ng aking pagdana sa mga bagay, kahit pa malusog ang katawan ko at malaya sa sakit o problema, hindi pa rin ako maliligtas. Hindi pa kinukuha ng Diyos ang buhay ko at binigyan pa rin ako ng pagkakataong mabuhay. Dapat akong magkaroon ng konsensya at katwiran, sangkapan ang sarili ko ng katotohanan, at magtuon sa pamumuhay ng realidad ng mga salita ng Diyos. Kalaunan, nagkaroon ako ng COVID-19, 2 beses na magkasunod, at kapansin-pansing lumala ang pananakit sa dibdib ko. Hindi ko maiwasang magsimulang magkaroon muli ng kung ano-anong naiisip. Katulad ng, posible kayang nagkaroon na din ng cancer sa baga ko? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na pagkabagabag sa puso ko. Isang araw, sa pagbubuod ng gawain kasama ang pangkat ng mga gumagawa ng gawaing nakabatay sa teksto, muli akong nakaramdam ng pag-aalala. Iniisip na, kagagaling ko pa lamang. Paano kung mahawaan akong muli paglabas ko? Hindi na kayang magtiis ng katawan ko ng mas maraming pagdurusa. Gusto kong sabihin sa leader na siya na lang ang pumalit sa akin. Pero nang sumagis sa isip ko ang mga kaisipang ito, naalala ko ang isiping ito sa mga salita ng Diyos. Dapat pahalagahan ng mga tao ang mga araw at gabi, mga taon at buwan, na ginugol nila sa paggampan sa kanilang mga tungkulin. Dapat nilang pahalagahan ang panahong ito at hindi dapat ituring ito bilang isang pabigat o isang pasanin. Dapat nilang namnamin at danasin ang yugtong ito ng kanilang buhay at pagkatapos ay unawain ang katotohanan at isabuhay ang kaunting wangis ng tao. Magtaglay ng may takot sa Diyos na puso at gumawa ng paunting kasamaan. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, unti-unti akong kumalma at napagtanto ko na hindi pa naman talagang nailagay sa panganib ng sakit ko ang buhay ko at na ito ay pananakit lamang ng dibdib. Isinaalang-alang ko ang kagustuhan kong umiwas sa tungkulin dala ng hindi magandang pisikal na pakiramdam. Sa anong paraan ako naging tapat at mapagpasakop sa Diyos? Ako ay naging napakamakasarili. Hindi ako nagtuon sa paghahanap ng katotohanan o sa pagdanas ng gawain ng Diyos at pinalampas ko ang maraming pagkakataon para makamit ang katotohanan. Ngayon, hindi ko na maaaring palampasin pa ang alinman sa mga pagkakataong ito. Kailangan akong tumanggap at magpasakop at tunay na danasin ang kapaligirang ito. Kahit na mahawaan pa akong muli ng COVID-19, ito ay pagdurusang kailangan kong tiisin at kailangan kong gawin ang tungkulin ko para matugunan ang Diyos. Sa ganitong pag-iisip, nakaramdam ako ng paglaya sa puso ko at hindi na ako nakagapos o napipigilan ng mga negatibong emosyon. Matapos kong ilagay ang puso ko sa paggawa ng aking tungkulin, nakaramdam ako ng kapanatagan at kapayapaan. Hanggang dito na lang ang babasahin ngayong araw. Anong mga kabatiran at kapakinabangan ang inyong natamo pagkatapos makinig? Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento at makipagtalakayan sa amin. Salamat sa pagsali sa amin at magkita-kita tayo sa susunod.